Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang saya, pinagpala, mapayapa, at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at narito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At ang kapahayagan po natin ngayon ay meron pong title na sa pagiging masunurin, kahilingan, tutuparin. Praise the Lord. At bago po ako magsimula ay nais ko muna pong magbigay ng isang panalangin upang hingiin po ang banal na presensya po ng Espiritu Santo sa mga oras nito upang samahan po tayo at ang mga maririnig po nating mga buhay na salita ay mamumutawi po sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, buhay na Diyos at dakilang Diyos na hindi nagbabago. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan na sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, hinihingi po namin ng iyong awa at habag, kahabagan at patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang pagkakasala at sa aming pong pagkukulang, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Lihiman po o hayag ang aming Panginoon na gawa. Ay ikaw po ang Diyos na nakakasiyasat ng aming puso't isip. Hugasan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na nagusakos ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran, sa kahabagan palaging ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pahiram mo sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na aming nararanasan, na lagi pong may solusyon, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang Diyos na mabuti, kaya maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala mo. Salamat, O Diyos, sa kapahayagan mong ito na amin pong mapapakinggan na iyo pong binaba. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa mga pagkakataon na ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mong ito. Inaangkin ko po, O Diyos, na ikaw po ang Diyos na magsasalita at mangungusap sa bawat isa. At ang lahat, Panginoon, na makakapanood at makakapakinig at aabutin, Panginoon, ang tinig na ito, ay ikaw po ang Diyos na mangungusap at magkakaroon, Panginoon, ng kaaliwan sa aming buhay, kapayapaan at kaliwanag, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang oras na ito hanggang sa mga darating pong sandali. Hinihingi ko po, Panginoon, ang pagsama mo at ang katagumpayan, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng iyong abang lingkod, ang triple portion of anointing, Panginoon, upang maranasan ko po ang pagsama mo sa mga oras na ito. Itago mo ako, O Diyos, sa iyong likuran. At ikaw po ang Diyos na makita, ikaw po ang Diyos na mangusap. Pahiran mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis, at ikaw po ang Diyos na magsalita. At ang bawat salita, Panginoon, na mamuputawi sa iyong labi, Panginoon, ay magrema sa aming buhay. Ang aabutin, Panginoon, ay makakaranas po ng iba yung kapayapaan at katugunan, Panginoon, sa kanilang mga kahilingan. Ang presensya mo, Panginoon, ang makikita sa mga pagkakataon na ito. Take over, Holy Spirit, and speak of Jesus sa mga oras na ito. Hallelujah. At inaangkin ko po ang 100% katagumpayan, Panginoon, ngayon at sa mga darating na sandali, hanggang sa matapos, Panginoon, ang kapahayagan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hello po, kumusta po kayo dyan? At ang ating pong topic ngayon sa kapahayagan ay sa pagiging masunurin, kahilingan, tutuparin. At ang ating pong gospel ay hango po sa Kawikaan 31, Kawikaan 31, 10 to 31. At ang sabi po sa kasulatan, sa kapahayagan ng Panginoon, sabi po dito, ito po ay tungkol sa isang mabuting babae na masunurin sa Panginoon. Ang sabi po, isang mabait na babae, sino makasusumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi sa kasamaan. Lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay, siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya'y parang mga sasakyang dagat na kalakal, nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at ang kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Kanyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabik. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Hindi niya ikinatatakot ang kanyang sangbahayan sa niebe, sapagkat ang buon niyang sangbahayan ay nakapanamit ng mapulang-mapula. Gumagawa siya sa ganang kanya ng mga unang may burda.
Ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga tanda sa lupain. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. Kalakasan at kamahalan at siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Pinubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Nagsisibangon ng kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad, gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ang nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na natakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Bigyan niyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Hallelujah. Ito pong kapahayagan ng Panginoon ang ano po nito ay tungkol sa ang mabuting babae na masunurin po sa Panginoon. Praise the Lord. At ang topic po natin ay sa pagiging masunurin, kahilingan, tutuparin. At sa kapahayagan po ng Panginoon, ang sabi daw po dito, ang taong umiibig sa Panginoon ay ang mga taong masunurin. Naririnig ang tinig ng Diyos at agad tumutugon dahil nagpapasakop sa kapangyarihan niya. Maraming tukso sa paligid, distraction sa buhay, gawa ng dyablo sa kasamaan upang linlangin tayo sa ating mga paglilingkod at ating pananampalataya. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Diyos na mananagumpay. Tulad ng pagtukso sa kanya ni Satanas, ang sabi po yan sa Mateo 4:9-10. Basahin din po natin sa Mateo 4:9-10. Ang sabi po dito, Mateo 4:9-10. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambihin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen po. Hindi po tayo pwedeng maglingkod po sa kasamaan. Kaya pag inutusan po tayo ng Panginoon sa dapat natin gawin, wala po tayong ibang magagawa kundi pakinggan po ang kanyang tinig at gawin po. Ang paglilingkod po sa Panginoon, ang pinakamahirap po na gagawin ng lahat ng tao. Kasi meron po tayong free will. Pero iba po ang mga taong naglilingkod sa Panginoon at tinawag ng Diyos upang maglingkod sa kanyang ubasan. May mga nakatakda pong tao para paglingkuran siya at may mga nakatakda naman sa pagyaman, may mga nakatakda naman po sa may kanya-kanya po tayong calling sa buhay. Subalit ang pinakamabigat po na panawagan ng Panginoon ay ang maglingkod sa kanya at yan po ang pinakamahirap na sumunod kasi tayo pong tao, sa free will natin, gusto po nating maranasan yung buhay natin dito bilang tao sa lupa. Subalit yun nga po, sa pagtukso po sa atin ng ating kalaban, wala po tayong magagawa kundi sabihin sa kalaban na sa nasusulat nga po na ang Panginoon po ang dapat nating sundin at huwag nating tutuksuhin ang kalooban po ng Panginoon sa ating buhay. So yun po dito sa kapahayagan ng Panginoon sa mabuting babae na naging masunurin sa harapan ng Diyos na wala kang ibang gagawin kundi sumunod, maglingkod. Yan po yung pinaka mabigat na pinaka maganda pong magagawa natin sa harapan po ng Panginoon. At sa atin pong pagsunod ay meron naman pong gantimpala ang Diyos na buhay sa atin pong mga buhay. Kaya naman po, walang kayang gawin sa atin ang kalaban. Unless po kung gusto din nating magpatukso sa kalaban. Halimbawa po, na nahuhumaling po tayo sa mga bagay-bagay natin sa buhay. Nahuhumaling tayo sa pagtiis. Bakit may pinapagawa po ang Diyos sa atin? Example ko na lang po sa akin. Ang dami ko pong mga gustong maranasan. Ang dami ko pong mga gustong gawin sa buhay na parang litong-lito po ang isip ko. Litong-lito po. Bata pa lang po ako. Gusto ko na pong maglingkod sa Panginoon. Gusto ko pong umawi. Kaya sobrang kahirapan po namin. At parang medyo malayo po yung simbahan. Kaya naman pong lakarin. Kaya lang yung puso ko po. Bata pa lang ako. Parang may inggit na po ako nararamdaman, may insecurities na po ako nararamdaman nun. Kaya pwede naman sanang maglakad, pwede naman po magano. Actually, ang paglilingkod po sa Panginoon ay talagang sakripisyo. Parang hindi po masarap. Hindi po masarap yung parang palagi mo na lang gustong i-shortcut po ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, bata pa lang po ako na tinatawag na po ako sa paglilingkod. Gustong-gusto ko po na makapag-awit doon sa simbahan. Kaya lang, hinahatak po kami ng kahirapan. At kasi alipin po ng kahirapan sa buhay na wala kang pamasahe, nagkakaroon po ako ng inggit noon na sila nag-i-snack na po sila, tapos ako wala lang akong snack. So, tapos
Gustong-gusto ko pong umawit. Gustong ko pag sinabi po nila na pumunta kayo dito, magpa-practice tayo. So, nahahadlangan po yung paglilingkod ko sa Panginoon na parang inuutusan ka ng Diyos pero nagkakaroon ka ng blockages kasi meron kang hiyang nararamdaman. At yun po yung mga ganun, parang pride or inggit. Yan po yung mga nakakasagabal sa buhay na hindi ko po matanggap no kasi bata pa lang ako, parang naaano na po ako sa mga bagay-bagay. Parang namumulat ka na, pero gustong-gusto ko po dun sa presence ni Lord pero hindi ko po magawa kasi wala po akong suportang nararamdaman sa aking family. At hindi ko po maintindihan kung bakit parang hinahatak na ako. And then ito pong pag-El Shaddai ko po, hindi pa po ako tinatawag sa El Shaddai. Meron po doon sa Panganiban, sa Jose Panganiban, Camarines Norte na malapit po sa school na meron po dong stage na malapit din sa park. Hindi ko na po maano kung anong pangalan. Ang tawag nito. Meron po dong mga namimigay ng pagkain. Nabasa ko na rin po yung pangalan ng El Shaddai pero sobrang tagal na po niya. Bata pa lang po. Siguro mga 9 years old po ako ng time na yon. Tapos nakakain po ako ng tinapay na binigay kasi layas po ako ng bata. Parang lakad ka ng lakad kung saan ka nakakarating. And then, yun po. Wala pa po doon na panawagan ang Diyos. Pero nakakain na ako, nakatikim na ako ng parang tinapay ng buhay na galing doon na may basbas sa mga manggagawa ni El Shaddai. At yun pa po yung mga, parang ito pong mga kinikwento ko is, ito po yung journey ko simula pagkabata. And then, sa sulat po ng lola ko sa mga panahon na yun, kay Papa, kasi yung tatay ko po is mahilig po yan magbasa ng Bible, kahit po kami mahirap. Parang si Papa, hinahatak niya po kami sa pagsisimba. Kaya lang, sa kahirapan nga po, sa sobrang ano na, parang binabudget lang. So, hindi siya po pwedeng parang akayan niya kami lahat na sa pamasahe pa lang na ang dami po namin magkakapatid. So, siya lang muna yung nagsisimba. Pero, meron po kaming Bible na palagi niyang binabasa. At yung lola ko po na palaging nagsusulat sa kanya, galing po sa ibang bansa na sulat. Yung Yahweh, palagi niyang sinasabi dun sa sulat, si Yahweh. Palagi pong ganun, may malaking pangalan ni Yahweh. Pakialamera po kasi ako ng maleta ng tatay ko kasi hindi ko po alam kung bakit parang ano po yung, parang curious po ako sa mga bagay-bagay sa batong mga sulat ni Lola. Parang maano po ako dun sa mga maramdamin, mga madamdamin na ano. So nababasa ko po yung sulat niya. Ginalitan po ako ng tatay ko, sinagay niya po ako, pakilamera daw po ako kasi mahilig daw po ako makialam ng gamit. So yun nga po, nakakabasa na po ako ng pangalan ni Yahweh. Bata pa lang po ako nun. Sabi ko, sinong Yahweh? Sino yan? Tapos yun nga po, yung ano ko po sa sarili ko na gusto kong maglingkod, gusto kong umawit, pero hindi pa po ako doon parang, hindi pa ako nilalaktin ng Panginoon para makapaglingkod. Hanggang sa dumating po yung talagang panawagan sa akin na, yun nga po, si Ma'am Abanes, dyan sa Cam Norte. Hello po, shout out sa iyo, madam. Salamat sa Diyos. Ikaw ang teacher. At yun daw po, na sa lahat ng hindi daw po yan, aksidente na magaganap, kundi, may panawagan ka talaga simula pa nung kabataan mo para makapaglingkod ka sa Panginoon at maipatotoo mo sa kapanahonan na itatayo ka niya para makapagsalita ka ng kanyang mga buhay na salita. So yun po, tinawag ako ng 2014 at sa lumang buhay ko po, hindi ko alam na tinatawag ako ng Diyos kasi gustong-gusto kong magdasal, gustong-gusto kong lumapit sa Panginoon, pero hindi ko po alam kung paano. Naandun lang naman pala siya, pero hindi ko po alam. Parang pinaranas po sa akin muna ng buhay ng Panginoon ang mga dapat na maranasan ko. Para meron po akong baon-baon na ikikwento ngayon. Para po na ma-share sa tao na ang buhay po kapag walang Diyos, walang ako ng 2014, September 21 po yun. At masarap po sa pakiramdam na nung mga unay parang na-OOAyan po ako ng mga nakataas na biyaya po ng Panginoon na nagtugtugan na po ng mga time na yun. Sabi ko, gusto ko na para Lord magbago. Pagod na pala akong maging masama. Gusto ko na po pala na maging okay yung buhay ko. At maraming salamat po sa Panginoon. Praise the Lord. Pinagpala po ng Panginoon na ang dami pa pong mga pinagdaanan hanggang ngayon. Biyaya po ng Panginoon. Pero buhay at nakatayo po sa inyong harapan ang inyong abang lingkod. At eto po, na pinaisip sa akin na kailangan ko daw po nasabihin, sa pagiging pong masunurin, ang kahilingan daw po natin ay tutuparin. Noong una po, kahit naglilingkod na po, hindi ko po talagang magawang makapaniwala kay Lord. Kasi sabi ko, bakit ganito? Kahit naman naglilingkod ako, bakit hindi mo parang hindi mo siya kayang ayos? Nagkakaroon po ako ng inggit. Kasi sa family, sabi ko, ba't ganito yung family namin? Bakit ganito? Ang dami ko po mga tanong. Tapos, hindi ko po magawang makapaglingkod ng tutok kasi
palagi pong parang may humahad lang sa akin. Ang gusto ko lang naman po, parang masuportahan ko yung sarili ko, makapaglingkod ako, parang ilakin mo ako, Lord. Gusto kong lumakad sa katwiran, gusto kong lumakad, gusto kong maramdaman yung presence mo. Kaya lang wala po akong maramdaman na parang, kasi sinasabi nila, huwag ka magparalilingkod dyan, huwag ka dyan, kasi wala ka dyan mapapala, dito ka, magtrabaho ka, kailangan mo ng pera. Ganyan po lagi nila sinasabi, nasasaktan po ako doon kasi mula pagkabata ko po, yun po yung desire ng puso ko na gusto kong gawin sa sarili ko. Gusto ko pong maglingkod sa Panginoon kasi gusto ko pong makita ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ko kapag nakababad ako sa Kanya. At hindi ko pong magawa kasi ang dami ko pong mga anak na kailangan ko pong, tapos ganun pa po yung naging ex-husband ko na parang broken marriage po, tapos battered wife ka, tapos ang gulo po ng isip, may bisyo, kung ano, parang ang gulo, nakasanga po yung mga kaguluhan, tapos ganito yung background ng family mo. Parang tinatakpan ko po yun kasi ayaw ko pong parang, na parang ang tawag to, inaano ko po lagi yung sasabihin ng tao sa akin. Pinapansin ko po lagi yung validation na sasabihin nila na, parang nagaganyan ka pero hindi naman maayos ang buhay mo. Hindi naman nakikita sa inyo. Parang hindi, pero sa sarili ko po, gustong gusto ko. Na parang kaya nga di po, minsan si Lord sabi ko, ano ba tuloy, parang ang bigat-bigat naman, parang kahit anong kasi parang hindi mo inaayos. Pero yun po palang pagkilos ng Panginoon ay hindi wala sa Kanya yung mga ginagawa natin. Unti-unti po niyang inaayos. Kasi, kumbaga, yung pinanggalingan ko pong buhay is parang patay na. Unti-unti po niyang nire-restore ang lahat, hindi lang po sa akin. Ang sabi nga po, isa man daw po, sa buong sambahayan na naglilingkod, ang lahat daw po ay maliligtas. Bakit? Ikaw ang liwanag, ikaw ang gagawa. Sa'yo magsisimula ang lahat. Nakikita sa'yo. Ilang taon na po ako sa paglilingkod sa Panginoon sa 2014 siguro po mga 11 years na or magti-12 po sa paglilingkod na. Salamat po sa Panginoon. Ang dami ko pong pinagdaanan. Hanggang sa, ito pong panawagan ng Panginoon, hindi ko po ito gusto na magiging ganito. Tinatanong ko po yung sarili, sabi ko, bakit ang gulo? Bakit kahit saan mo ako dalahin, kahit ano pong trabaho ang pasukan ko, parang wala pong nangyayaring maganda. Minsan, andun po yung parang mga lesson lang, parang babaguhin ka lang, parang hindi ako makapag-stick doon sa buhay na gusto kasi nag-chase po ako ng pera kasi ang lagi kong sinasabi, ang pera ang makakapag-ayos sa akin. Kapag may pera ako, matatapalan ko ng pera ang mga yan, ang mga pagmumukha ng mga yan, magiging maayos ang buhay namin. Siyempre, mamahalin na nila ako, susundin na nila ako, kasi parang yun lang ang basehan dito sa mundo, kailangan lang ng pera lang ang labanan, milyones, kapag may nakita sa'yong milyones, susundin ka na nila, aanuhan ka na nila, maniniwala na sila sa'yo. So, lagi pong validation ng taong inaano ko, huwag ka na maglingkod, magtrabaho ka na lang sa Panginoon, magtrabaho ka na lang, huwag ka na maggaganyan kasi wala ka dyan mapapala. At syempre po, sa pagiging Magdalena ko sa mga panahon na yun, meron pong isang matandang lalaki na nagsusuporta sa akin ng mga panahon na yun. At nakikita niya na gusto ko pong magbago. Ang sabi niya sa akin, El Shaddai ka ng El Shaddai, ako ang nagbibigay sa'yo ng pera, sa akin ka kumukuha ng pera, nagaganyan ka, huwag kang gumanya kasi wala yung mangyari sa'yo. Ano ang tinawag niya po kay El Shaddai? El Puday, ginanon po niya ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Anong nangyari dun sa taong yun? Sa loob po ng 2 buwan, namatay po yung taong yun. Nagkaroon po siya ng cancer at hinarap siya sa akin ng Panginoon, kalbo na, mabaho na. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pero nung time po na yun, nagpasalamat ako sa Kanya. Nakita ko po ang kabutihan ng Panginoon. Ang tao po na nanglalait sa Diyos na pinaglilingkuran mo, ang tao pong nagsasalita ng hindi maganda sa Diyos na pinaglilingkuran mo, at lalo't nagtatapat ang lingkod na ito na ginagamit ng Panginoon para baguhin ang buhay mo, para ayusin ang lahat sa Kanya. Tapos tinutokso mo, ang Diyos ang gaganti dyan kasi anointed yan ng kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. At yan po yung sa pagiging masunurin po natin, kahilingan daw po natin tutuparin. Kaya minsan pagka ng mga time, sabi ko, bakit dinala mo ako Lord dito sa lugar na to? Parang kinorner mo ako. Dito ko po nakita ang kabutihan ng Diyos sa akin. Tinanggal niya po ang lahat, inalis niya po ang lahat para ipakita niya sa akin ang kadakilaan niya na wala pong ibang mas mahalaga dito sa babaw ng lupa kundi ang paglilingkod po. Huwag po nating panghimagudan ang paglilingkod at pananalangin sa harapan po ng ating Panginoon. Kasi po, ang tao pong nagtsatsaga at nagtitiis, darating po ang panahon, may gagawin po ang Diyos. Hindi po ako, ngayon po parang nawalan po ako ng gana sa pag-chase po ng mga bagay-bagay. Kasi lagi pong parang ubus na ubus po ako. Kahit ano po ang gawin ko, tumayo ako dyan, para lang po sa kanila. Parang mauubos lang ako. Wala po akong tinitira sa sarili ko. Hindi ko po tapos nung walang-wala na po ako, wala po sa akin nagbibigay. Nagmumukmuk po ako sa kwarto, sabi ko, bakit ganito? Kasi yun po yung pattern ng buhay mo. Yung cycle, paulit-ulit mong ginagawa sa sarili mo. Meron dyan magsasabi, kasi
Meron dyan magsasalita na, kasi ang tanga mo, hindi ka nagtatabi para sa sarili mo. Ang tanga mo kasi, yun nga po, hindi natin masasabi kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sinasabing, ginagamit ka ng Diyos para matuto ka at para sa pagdating ng panahon, meron kang masasabi sa harapan ng kapwa mo, may papatotoo ka. At yun po ang lesson na matuto po tayo sa mga bagay-bagay sa ating buhay na kung ano man po yung blessing na binigay ng Panginoon, pahalagahan po natin, ingatan natin. At hindi po natin kailangan ng validation ng kahit na sinong tao. Hindi mo kailangan ng validation, kapatid. Hindi mo kailangan pakinggan dyan na yung parang gusto lang nila makita ka. Kailangan magtrabaho ka, ayusin mo yung buhay mo. Yung sarili nga niya, hindi niya maayos-ayos. Tapos kung makapagpayo sa'yo, ayusin mo lang. Parang gusto ko sabihin, ayusin mo lang, kapatid, yung sarili mo. Diyan ka lang mag-focus sa sarili mo. Kasi hindi mo alam ang desire ng puso ka. At hindi mo alam kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa aking buhay. Praise the Lord. Hindi po natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. At ay, hinahamak-hamak mo, iba ka, itaas ng Panginoon na mas mataas pa sa nakikita mo. Yun po ang sinasabi na huwag tayong manghamak ng kapwa ng tao. Huwag po tayong tumingin doon sa katatayuan lang na doon ang basihan mo para respeto mo. Hindi nakapag-aral, wala yang mapupuntahan kasi ganyan parang ang gulo-gulo, ang dumi-dumi na buhay. Huwag, kapatid. Kasi hindi lang ngayon ang panahon, darating pa ang mga susunod na panahon. Patanda ang tao. Ipapakita naman sa iyo ng Diyos habang nagtsatsaga ang tao niya na naglilingkod sa Panginoon. Siya ang gagawa. Hindi natin kayang tawaran ang kabutihan ng Panginoon or wag nating bigyan ng limitasyon ang kakayahan ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. At yun po, kung magpapatukso po tayo, talaga pong mababackslide po tayo sa paglilingkod. Pero kung masunurin ka sa harapan ng Panginoon, tutuparin yung mga kahilingan mo. Tsaka, ang mga naglilingkod sa Panginoon, nagiging po yung kontento at payapa. Bakit? Kontento ka lang dun sa bigay ng Diyos. Hindi ka masyadong mapagangad. Nawawala sa'yo yung makamundong paghahangad na gusto mong yumaman. At pag sasampalin mo ng pera, ang mga nangaapi sa'yo. Nawawala yan sa'yo. Nawawala sa isip mo yung gagantihan ko ito na mga ano na ito. Mga hampas lupa, gagantihan ko to mga to kasi kailangan ko ng maraming pera para ipagsasampal dito sa mga to. Pero praise the Lord, binabago ng Diyos ang puso ng tao. Nawawala po yung paghahangad mo sa mga material na bagay kasi inaasahan mo kung ano lang yung kalooban ng Panginoon at nakukontento po ang mga taong masunurin sa Diyos dahil ang Diyos po ang nagpupuno ng higit pa sa sapat sa inaasahan natin tsaka yung kapayapaan po. Yun po ang talagang ibinibigay ng Diyos na parang walang kulang. Walang kulang. At ito po sa kapahayagan sa mabuting babae na ano man daw po ang hawakan ng mga taong masunurin sa Kanya ay pinagpapala at ang mga nagiging masunurin, ang Diyos po ang nagtutupad na gumaganap sa ating mga kahilingan. At sabi po dito, kasi tayo po mga tao ay mahina po, subalit sa atin pong paninindigan sa ating pananampalataya, sa pagiging po nating masunurin sa Amang nasa langit, lahat po ng ating pangangailangan ay Kanya pong ilalaan. Katulad po dito sa nabanggit sa gospel natin, tungkol po dun sa babaeng masunurin, ibinigay ng Panginoon. Hindi lang po ito dun sa babaeng masunurin, lahat po ng tao, para naka-image lang po yun doon sa Bible, sa gospel, pero sa lahat po yan ng tao na ang taong sumusunod sa Panginoon, ang siya ang nagpupuno, maging sa pag-ibig mo, sa makakasama mo sa buhay, na ibibigay niya sa'yo, sa karir mo, sa source of income mo. Minsan, ilalagay ka ng Panginoon doon sa source of income na hinahanap mo na hindi nakakasagabal doon sa paglilingkod mo. At base din doon sa kakayahan mo. Kumbaga parang yung mga skills mo, doon ka ilalagay ng Panginoon kasi yun yung desire ng puso mo. Kaya minsan, siyasatin natin, ano ba talaga ang gusto natin? Ako nga din parang naano ko po, ano ba talaga Lord ang gusto mo? Kasi kung ako lang, ang gusto ko nga po talaga ay pagyaman. Pagyaman. Pero hindi yun po ang gusto ng kalooban ng Panginoon. Kahit po pagyaman ang gusto, kahit nag-chase po ako, inaalis niya ako doon. Inaalis na po talaga ako, parang nagiging ka ng mayabang dyan. Konting may pera ka lang, parang pasigaw-sigaw ka na. Konting may pera ka lang, parang mga alipos na ka na ng kapwa mo. So, inaalis sa'yo ng Panginoon kasi ibinababa ka niya dahil ang yabang mo, kapatid. So, para sabihin ng Diyos, ay, hindi ka pa pwedeng humawak ng malaking pera. Hindi ka pa pwedeng humawak ng malaking blessing. Kasi nagyayabang ka, mangahama ka ng kapwa mo. Kaya, pinaparanas ng Panginoon muna yung pagdurog sa puso mo kasi pride ang umiiral sa puso mo. Pero kung ang Diyos ang nagmamaniobra ng buhay mo at ang pagmamahal, ang lumalakad ka sa katwiran, si Lord na lang bahala magbigay sa'yo. Tsaka nawala po yung parang paghahangad ko talaga na, ay gusto ko ng gano'n. Wala na po. Parang bahala ka na po kung saan mo ako gustong dalahin. Ikaw ang magdesisyon sa buhay ko at ipinagkakatiwala ko sa'yo. Merong mga tumitingin na, bakit walang mga trabaho pero buhay pa naman kumakain. Praise the Lord. Ayoko lang din po parang i-compare ko yun sa maranasan po nawa ng mga taong namamaliit sa mga pagkakataon na ito sa akin ang kabutihan ng Panginoon dahil ang tunay pong kayamanan ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po. Kasi yun po,
Sa totoo lang, minsan po nakakawalang gana po ang ano po natin. Yung parang praise God. Nakakawalang gana po ang paglilingkod, parang wala po tayong papatunguhan kapag parang pag nakikita po natin yung sarili, wala namang nangyayari. Sa sobrang tagal ng paglilingkod ko sa Diyos, parang andito, no, tumanda na ako dito, may sakit na lang ako. Parang hindi po, wag po nating tawaran yung kakayahan ng Panginoon. Kasi naglilingkod ka pero wala kang tiwala sa Diyos. Naglilingkod ka. Minsan may mga tao na sasabihin, ay naglilingkod, nagdadasal pero walang tiwala sa Diyos. Pero hindi po natin alam ang kalooban ng Diyos. Hindi natin nga po maano. Iba po ang kaisipan ng Panginoon sa kaisipan lang po ng tao. Iba po yung, minsan may mga tao sa yung mangmamalit at mga api kasi hindi ka nila kayang hawakan. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Hindi ka hinahayaan ng Panginoon, utus-utusan ka lang. Hindi ka hinahayaan. Parang sinasabi, alipin ka ng Diyos, pero sa tao, hindi ka ipapaalipin sa kapwa-tao mo. Kasi meron kang destinasyon na dapat puntahan at hindi ka para dyan. Hindi ka para lang dyan sa pagkukuskus ng ganyan. Minsan, gustong gawin ng Panginoon sa'yo na sumunod ka sa akin, umawit ka, magpuri ka. Kasi ang gusto ng Panginoon, ipahayag mo ang kabutihan niya. Pero may kanya-kanya po tayong destinasyon. Hindi ko po minamaliit ang mga nagtatrabaho sa mga ganong kalagayan kasi pinagdaanan ko po ang pagiging katulong. Pinagdaanan ko po. Hanggang sa nakita ko po yung sarili ko na sinisigaw-sigawan na po ako, na natitrigger po yung takot, na nanginginig na po ako sa takot. Parang yung puso ko hindi na po ako makahinga. Doon ko po nakita yung sarili ko na sabi ko, Lord, ayoko ka ako ng ganitong Sabi ko, parang ang baba naman po ng parang wala kang kakayahan sa buhay ko na maanuhan mo ako. Doon ko po na-realize na parang makita ko yung sarili ko na sa kakahanap ko po ng pera, kinakawawa ko po yung sarili ko na pinapagawa po ng Panginoon sa akin na maglingkod ka. Parang hindi naman hindi ko po kasi makita yung sarili ko, parang lagi po kasi validation ng tao ang tinitingnan ko. Ang tingin ko po kasi sa sarili ko parang mababa lang ako. Hanggang dito lang ang kakayahan ko. Hanggang dito lang. Kasi si Lord parang hindi naman niya pinagpapala. Parang sanay lang sa putikan. Sanay ka lang sa mga Kaya nasanay lang po ako nung parang kung ano lang nandyan, siya na yan. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan mo ako. See beyond expectation. Huwag mong tawaran yung kakayahan ko sa buhay mo. Parang humingi ka ng gusto mo. Kasi nung mga panahon po na yun, humihingi naman ako sa Panginoon. Pero ayaw niya po akong bigyan. Ayaw niya po ako. Kaya nawawalan po ako ng tiwala sa Panginoon. Pero mahal na mahal ko ang Diyos na maglingkod. Pero hindi po. Tinuruan po ako ng Panginoon na magtiwala ka sa akin. Kasi may gagawin ako sa iyo, may himalang mangyayari. Sabi ko nga po, lahat po ng mga naipapanalangin, pinagpapala po ng Panginoon. Sabi ko, bakit ako, Lord? Hindi ako doon po nasa agency po ako ng mga katulong. Ang mga pinalangin ko po, nasabi ko, sana mapunta po sila sa mga mababait na amo. Praise the Lord, napunta po talaga sa mga maayos. Ako po, nung time na nag-apply ako, saan po ako napunta? Doon po sa pagkalaki-laking bahay na sakit-sakit po sa katawan na parang sinisigawan ka na parang wala na pong pahinga, sumasakit na po yung bato ko na. Sabi ko, Lord, yun po palang mga ganun. Minsan, dadalahin ka sa sitwasyon ng para matuto ka. Tinuturuan ka kasi ng Diyos na mawala yung pride mo sa buhay mo. Tinuturuan ka ng Diyos na durugin mo yan, binabasag niya lahat sa'yo para lumabas, mahulma ka, lumabas kung sino ka talaga. So, ang dami ko pong pinagdaan. Nagtatanong din ako, bakit ganyan-ganyan? Hanggang sa nakauwi na nga po ako ng Pilipinas. Papatotoo pa po ako nung sa gawain. Sabi ko, praise God. Siyempre, mga kasister naman po. Praise the Lord, nagpapalakpakan, nasasaya pa, nakala, bilib na bilib. Hindi po nila alam, doon po sa likod ng mga pinagdaanan ko. Praise God, napakahirap po talaga. Bubuhatin mo po yung vacuum ng napakabiga. Tapos, parang lagi ka pong tinitingnan sa camera, parang nakakairita, nakakailang po yung may mga nakasubaybay sa iyo na alam mo yung dinumero po na kasi hindi ko alam. Sabi ko, hindi po ako sanay ng ganung trabaho kasi sanay po ako sa freelancing, sanay po ako sa yung parang self-employed, sanay po ako ng mag-aano sa sarili ko na yung mga gano'n na hindi ka nagpapahawak sa tao. Pero ipinaranas po ng Panginoon sa akin na parang magpaliping ka dyan. Kailangan mong maranasan ang pagiging alipin para matuto ka, makita mo ang kapwa mo na hindi ka kailangan ng aapi. Kasi ang mindset ko, pag yumaman ako, aapihin ko yung mga yan dahil inaapi ninyo ako. Ang mindset ko, pag yumaman ako at nagkapera lang ako, yan, ganyan lang po. Pag nagkapera lang ako, Lord, pag pinagpala mo ako, Lord, pag sasasampalin ko ka ako, yan. Ganyan po ang mga salita ko. Pero ayaw ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sige nga, ipapakita ko sa'yo, ranasin mo ang pagiging alipin para malaman mo kung ano yan sinasabi mo. Napakahirap po pala talaga. Nakita ko po na hindi po talaga maganda. Na ang naano ko po, sa mga ganyan po na nagpapakatulong, kailangan po talaga ng pahinga. Tsaka kailangan po ng pagkain na maayos. Kailangan po ng pagtratong matino sa kapwa-tao. Sa mga mababang katatayuan. Hindi po pwedeng parang magiging kang abusado dahil may pera ka. Hindi po yan maganda. Huwag po nating kantiin ang kapwa natin na nasa mababang kalagayan kasi
kung may pera ka, subukan mo kaya na ikaw ang magkuskus dyan, subukan mo kaya na yung mga inaapi mo, yung mga sinasampal-sampal mo dyan, sinasaktan mo, yung binubugbog mo, ano kaya ang pakiramdam kung sa'yo gagawin. So yun po, ipinaranas po sa akin ng Panginoon ang mga paghihirap at mga pagdurusa para maunawaan ko po ang buhay dito sa mundo at makita ko po ang kabutihan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon po sa akin, maglingkod ako sa Kanya. At eto na po, dumating na ako sa turning point ng buhay ko na gusto ko na nga pong magpakamatay, ilang linggo na nakakaraan. Sabi ko, ang hirap kasi naka-corner po ako dito na parang gusto ko na lang pong umuwi sa piling, nawawala na po ako ng pag-asa, pero hindi. Sabi ng Panginoon, diyan kita parang itatayo, diyan mo makilala yung sarili mong lakas na nawawala na po ako ng tiwala sa sarili ko, wala na rin akong tiwala sa Kanya, ayoko na po lumabas sa room, pero may mga tao pong ginagamit pa rin para maging biyaya at pagpapala at maging liwanag po sa aking buhay para makita ko po ang kabutihan ng Panginoon na mahal ka ng Diyos, hindi ka lang ganyan. Parang tingnan mo yung sarili mo, wag mo nang i-compare. No? Tapos wag mo nang i-compare sa iba, and then wag mo na silang kainggitan kung ano man yung mga pinagdadaanan nila, mga material na bagay. Kasi dun lang po ako nakatingin sa pagyaman tsaka sa paghihiganti. Paghihigantihan ko kayo, mga kapatid, ganyan po. Paghihigantihan ko kayo. Kasi ang sakit-sakit ng ginawa ninyo sa akin. So, magpapayaman ako. So, nakikita po ng Diyos ang puso natin. Wala po tayong malilihim sa Panginoon. Wala kang maililihim, kapatid. Hindi mo mapaglilihiman kahit sabihin mo, ipakita mo man dyan sa mundo, sa tao na ganyan pala ang mga plano. Parang ang sinasabi mo lang na gusto mo maging maayos, pero ang puso mo marumi, tinitingnan ng Diyos yan. Tinitingnan ng Diyos yan. Kaya kahit ano mga plano mo kapag marumi ang puso mo, hindi ka pagtatagumpay ng Panginoon. So, balit pag nakaugnay ang buhay mo sa kalooban ng Panginoon, kasama mo siya, susundin ka niya, sasamahan ka niya. Ito po mga pagpapahayag ko, nakakabahan po talaga ako. Ayoko nga po sana magano kasi Lord, natatakot na po ako. Hindi ko alam ano bang sasabihin ko sa mga ganito. Hindi ko alam, hindi naman po ako pastor, hindi naman po ako pero bakit mo ako pinapagawa ng ganito? Bakit ganyan po yung mga tanong? Bakit po ako? Bakit ako? Pero wala ka pong magagawa. Pag inutusan ka ng Diyos, gawin mo, kapatid. Kasi para kang sinasakal, alam mo yung para kang hostage. Dahil pag hindi mo yung ginawa, para kang mababaliw. Totoo po yan, nakakabaliw, nakakapraning po. Pero pag nagawa mo, praise the Lord, parang pwede ka na mamatay sa mga oras na nagawa mo na yung pinapagawa ng Diyos. Pero hindi pa po yan, may papagawa pa ulit sa'yo. Akala niyo po ganun lang kadali sa mga preacher, ganun lang kadali sa mga leader, servant leader ng mga ano. Ang hirap po niyan, halos i-isolate po ang sarili, halos nag-iisip ng tinig ng Diyos, naghihintay po ng tinig ng Diyos kung ano ang susunod na sasabihin dito. Kasi paano ka magiging liwanag sa buhay ng tao kung hindi mo kayang tayuan yung Panginoon, hindi mo kayang tayuan yung pinapagawa sa iyo. Paano ka magiging biyaya at pagpapala? Kaya hindi ka lang diyan, kapatid. Puro ka lang pera, puro ka lang hanap ka ng pera. Sa puso mo kulang ng kapahingahan, pero naghahanap ka ng kapayapaan. Kaya wag mong hahamakin yung mga tao nagsasalita ng salita ng Panginoon. Wag mo silang na magtrabaho ka diyan, ka. Ayoko po makinig ngayon sa validation hindi ko po kailangan ng validation ng tao. Hindi ko po kailangan ng Ang sabi ko, kung ano magaganap, Lord, bahala ka. Kung dito sa lugar na ito parang mamamatay na po ako at dito ay parang magagalit po ang lahat kasi nagaganito po ako, hindi ko na po alam, bahala ka na. Hindi ko na rin po alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na rin po alam kasi hindi ko po talaga maintindihan. Pero nandito po ako sa harapan ng camera at nagpapahayag ng salita ng Diyos at parang ang sarap-sarap naman sabihin na parang gumagaan po ang pakiramdam ko. Na parang sa kapurihan po ng Panginoon. Tapos siya na lang po ang bahala sa akin kung anong gagawin niya. Kasi kahit po anong hanap ko ng trabaho ngayon, hindi po ng Diyos pinagpapala. Hindi po niya inaano na parang bumalik po ako kahit gusto ko pong pumasok ulit ako doon sa agency. Pumasok po ulit ako sa pagiging katulong, hindi ko po yan dinidegrade. Kaya lang, habang pong ginaganon ko po yung sarili ko, parang pilit po akong inaalis ng Panginoon sa kasi sabi ko, okay na ako, Lord, ng ganito. Kahit bigyan mo nila ako ng kundi, basta meron po ako matutuluyan. Parang, piling ko na corner na po ako na hanggang dun lang yung abot ng isip ko na parang, ang sabi ng Panginoon, CB yan, limitation. Huwag mong tingnan na mababa ka. Huwag mong tingnan ako na maliit. Manalangin ka. At yung ipinapagawa ko sa'yo, gawin mo kasi ako ang bahalang magbigay. So, yun po lagi kasing validation ng tao ang inaano ko na wala daw akong trabaho, wala daw po. Praise the Lord, naghahanap po ako pero ayaw po ng Panginoon. Kasi sa puso po natin, pag hindi mo po yung desire ng puso mo, yung desire po ng puso mo, parang hindi ka dun fit at ayaw po ng Diyos sa'yo. So, pinapagawa po ng Diyos sa akin, itong bagay na ito, gawin mo ito at ipahayag mo ang kabutihan ko. Ipahayag mo. Alam, pag hindi ko po ginawa, para po akong napapraning talaga, nababaliw po yung isip ko na parang ang sikip po sa puso.
Hindi ko po maintindihan. Hindi naman po talaga ako inano na parang inappointed sa gawain po ni El Shaddai na parang binasbasan po na pwede ka magpasok. Hindi ko po alam. Basta bigla lang po nangyari ito. Bigla lang po na meron pong mga Bible verses po ako na papanaginipan. Pinapakita po sa akin na kapag nahihirapan po ako, naiisip ko po yung Bible verses. Then, ipapakita po yan sa akin na ganito, basahin mo ito. Paano pong gagawin ko? Sabi ko, Lord, anong nangyayari sa akin? Parang wala na, hindi ko na po maintindihan. Subalit biyaya po ng Panginoon na nasabi po niya, huwag daw pong hihiwalay sa kabutihan niya at huwag pong hihiwalay sa kanyang mga salita na pagbulayan daw po araw at gabi para ito daw po ay ang makasama sa paglakad at dalahin po sa kaginhawaan ng buhay. Hindi lang po sa material na bagay ang kaginhawaan. Sa kapayapaan po ng puso't isip at sa malakas na pangangatawan, yan po ang tunay na kaginhawaan sa buhay. Praise God. Ang haba. Introduction pa lang po pala yun. Hallelujah. Thank you, Lord. At dito po sa ating pong kapahayagan, meron po tayong tatlong topic. Meron po tayong tatlong pag-aaralan. Ang sabi po dito ay, sa body ng kapahayagan na ito po. Sa number 1, ano ang dapat natin gawin sa ating pagsunod sa Diyos? Ano daw po ang dapat natin gawin? Sabi po sa Hebrews 10:34-38. Praise God. Hebrews. Saglit lang po. Nasaan ka na? Hi, Sister Julie. Thank you po. Ako naman po, hindi po ako nag-e-expect talaga na parang meron pong manunood sa akin. Basta nga po, sabi ko, parang hino-hostage po ako ng Holy Spirit na kailangan ko pong gawin. Nung una po, pagka mag-video po ako, sa video lang talaga, kinakabahan pa po ako, tapos i-edit ko po, and then ipopost ko po. Dumating po talaga sa point na parang kailangan ko na pong mag-show up, kailangan ko pong gawin to, kailangan ko pong mag-live. Parang, hindi ko na po kasi makita yung sarili kasi parang puro problema na parang pilit po akong pinalalabas ng Panginoon na gawin mo to, gawin mo to. Kasi pag hindi mo ginawa, parang ang dami ko daw pong bibiguin, parang ang dami ko pong parang hindi ko po alam, ano po ba ang mission. Kahit nga po nung nasa gawain po ako, noong mga panahon na yun na pinag-aaral po ako sa buhay na parang palaging ganun, ang gulo-gulo. Sabi ko, para saan ba talaga ako, Lord? Ano ba ako? Sino ba ako? Ano ba ang plano mo sa akin? Hindi ko po talaga maintindihan. Saan ba talaga ang tamang destinasyon ng buhay ko? Kasi kahit gusto ko naman din po umawit, ay hindi po ako pinapayagan, pinapahintulutan ng Panginoon na maging choir o maging ano. Parang gumagawa po siya ng sitwasyon na umalis ka dyan sa lugar yan. Parang hindi ka para dyan. Parang hindi ka para saan po? Parang eto po, nakita ko po yung purpose ng Panginoon, yung buhay ko po na kailangan ko po, yung mga pinagdaanan ko, i-share ko po at sasamahan po ng Panginoon ng kanyang mga salita na magiging kasapatan din po sa puso't isip po ng mga taong nahihirapan at nawawalan po ng pag-asa. Praise the Lord. At wala naman po akong gustong gawin na, hindi ko po na parang dito po sa ginagawa ko, manghingi po ako ng pera. Wala po. Payapain lang po ng Diyos ang buhay ko at bahala na po siya sa akin. Wala po akong hinihiling na dumami po ang viewers kung ano. Kung may manunood, bahala na po ang Panginoon sa darating na panahon. Kung meron pong ano, abutin po ng tinig na ito ang mga tao pong nawawalan po ng gana, nawawalan po ng pag-asa. At makilala po ang amang nasa langit na si Yahweh El Shaddai, makilala po. Hanapin po ang Panginoong Hesukristo. Kung saan po makakarating, kung saan pong sekta, kung saan pong relihiyon. Malaman po nila na ang Panginoong Hesus ay nagbibigay po ng kaligtasan sa buhay ng tao. Wala po akong pagdadalahan, wala naman po akong simbahan, wala naman po akong, ang tawag nito, wala po akong parang basket na ihihingi ko po ng pera sa inyo. Maiabot ko po ang kabutihan ng Panginoon sa lahat at mangyari po ang kalooban niya at sa ginagawa ko po. Ang Diyos po ang maluwalhati. As bahala na po siya sa akin kung anong mangyari sa buhay ko. At ako po, hindi ko po talaga alam. Minsan nga po pagkatapos ko pong magpahayag dito, parang, Lord, nagawa ko na Lord ang para sa iyo. Paano naman po ako? Ano nagagawin ko? Biyaya naman po ng Panginoon. Pinapakain pa rin naman po niya ako. Hindi niya ako pinapabayaan. At naniniwala po ako na dadating din po yung para sa akin na kaloob niya. Hindi po siya, siguro parang tinitingnan niya kung magiging tapat po ako sa kanya sa pag-uutos niya, kung ano po. Ang sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng source of income na hindi po makakasagabal sa paglilingkod ko, na magagawa ko pa nito, na parang magaan lang din po ang lahat ng bagay. Siguro para sa mga freelancing, ganyan, sa mga sales, kung ano, na hindi po naagaw yung attention para sa Panginoon. Siloso po kasi ang Diyos. Ayaw ng Diyos na, aagawin ka ng mundo. Ang gusto ng Diyos, pag nasa Kanya ka, sa Kanya ka lang. Tapos, parang parelax-relax ka lang, ganyan. Kala po ninyo, mga naglilingkod sa Panginoon, parelax-relax lang. Pero,
Parang meron po akong narinig sa isang preacher na ang katumbas daw po ng paglilingkod, ng pagsasalita mo sa harapan ng Panginoon ay katumbas po ng pagtatrabaho ng tao sa sanlibutan. Katumbas po, higit pa doon. Parang pinapapahinga ka ng Panginoon kasi ginagamit yan lupang katawan mo para mapapurihan siya, para maging biyaya ka. Kaya hindi ka pwedeng gagamitin ng mundo na alipin-alipin lang dyan ng salapi. Dahil ang boss mo ay mas mayaman pa sa inaakala mo. Kaya nga sinasabing see beyond limitation. Huwag mong tawaran ang kakayahan ng Diyos, kapatid. Kasi humingi ka ng nais mo. Pero ng mga panahon, Lord, pahingi naman akong ganito. Habang humihingi po kasi ako sa pagyaman, ang gusto ko po ay maghiganti at pagsasampalin ang mga nangapi sa akin. Praise the Lord. Nagagalit po kasi ako dun sa mga nambasto sa akin. Parang pagpapapatayin ko tong mga to. Ipababaon ko sila sa lupa. Mga ganun po na praise God, yung galit mo yung nangingin. Sabi nila, hindi kita pwedeng paganin kasi ganyan pala yung gagawin mo. Hindi maganda. So, yun po. Nakita ko po yung sarili ko at ang Panginoon na ito lang po ang gusto niya mangyari. Gusto niya po na magpahayag ng kabutihan niya, sabihin mo sa mundo, sabihin mo sa na mabuti ang Diyos. Huwag kang maglagay ng mga kaganidan mo dyan sa sa puso mo, sa paghahanap mo ng pera kasi pag gusto ng Panginoon na yung ibabag sa kanya, padadapain kanya talaga, huhubarang ka pa niya ng hubot-hubad at ipapahiya kanya sa mundo kung ano ang gagawin niya sa'yo hanggang sa makita mo yung sarili mo na buhay ang Diyos, kapatid. Hindi lang sa ganyang material na bagay, siya ang magpo-pour out ng para sa'yo. Huwag kang parang mapang-abuso ka sa mga bagay-bagay na gusto mo. Humingi ka lang ng humingi sa Panginoon. Pinapagawa sa'yo, hindi mo ginagawa, tapos hingi ka ng hingi, tapos yung puso mo, ang rumi-rumi, naglilingkod ka sa Diyos, nananalangin ka, parang may blockages kasi maghihiganti ka pala. Pero yun nga po, ano daw po ang dapat nating gawin sa ating pagsunod sa Diyos? Ito po yung sa Hebrews 10:34-38. Ang sabi po dito, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhas ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Praise the Lord, natanggap natin ang pangako ng Diyos kung nagawa mo ang pinagagawa niya sa iyo. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umuro, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ito po nakakatakot itong sinabi ng Panginoon. Kung siya daw po ay umurong, sino po ito? Ako po parang napapaurong na po ako dito sa mga pinagagagawa ko, Lord. Sabi ko, baka hindi ko po mapanindigan. Nakakahiya, nakakaano po. Kasi hindi ko po alam, natatakot po ako. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi daw po sa Joshua, sa Jose 1:9 na magpakalakas ka at magpakatapang ka, kasama mo ako saan ka man makarating, saan ka man pumunta. Yun na lang po ang pinangahawakan ko. At kapag hinahawakan mo ang buhay na salita ng Diyos, hindi ka po talaga niya papabayaan. Sasamahan ka niya. Kaya pag nagsasarili ka at hindi mo hiniling, nasamahan ka niya at nagsasarili ka dyan, iba po yung pakiramdam. Parang hindi ka anointed, parang hindi ka po parang kapanipaniwala, nagsasalita ka sa sarili. Pero pag hiningi natin sa amang nasa langit, nasamahan tayo at bigyan tayo ng karunungan at kaalaman, ang Diyos po ang mananagumpay sa ating buhay. Kasi tatago ka niya sa likuran niya. Siya ang magsasalita para sa'yo. Siya ang gagawin. Tsaka hindi tinawag ng Diyos ang mga magagaling at mga marurunong. Tinawag ng Diyos yung mga walang alam. Yung mga tatanga-tanga, yung mga marurumi. Tinawag yan ng Panginoon. Hindi yung para, parang ang tawag to, para apihin ka. Kundi, tinawag ka ng Diyos, kapatid, sa ganyang katatayuan mo sa buhay para makita mo yung liwanag niya na hindi ka ganyan. Hindi ka powerless. Powerful ka, kapatid. Mayaman ka, kapatid, kasi mayaman ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo kapag pinapasok mo siya sa buhay mo. At dapat alisin mo yung takot mo. Na kapag nanalangin ka, huwag ka na mag-alinlangan. Nanalangin ka, nag-alinlangan ka na. Nag-alinlangan ka pa. Yung mga panahon na nag-alinlangan po talaga ako kasi kumikilos ako sa sarili ko. Kaya sabi ko, pinapabayaan naman ako ni Lord. Parang nandyan lang siya pero nakatingin lang siya pero pinapabayaan. Hindi. Hinahayaan ka ng Diyos na sumagad ka doon sa free will mo na ginagawa kasi wala kang tiwala sa Diyos. Nagsasadyos ka pero wala kang tiwala. Pero ibigay mo sa Kanya at sasaluhin ka ng Panginoon. Doon mo makikita ang pagsama sa iyo ng Panginoon at ang pagkilos ng himala sa buhay mo. Praise the Lord. Bihira po nakakasunod ng ganun. At salamat po sa Panginoon sa kapahayagan niya. Dito po sa mga pinagsasabi ko na ito, natututo din po ako. Hindi ko nga rin po alam kung saan na po nanggagaling itong mga sinasabi ko, pero biyaya po ng Panginoon. Nakakapagsalita po ako ng ganito sa kahabagan po ni Yahweh El Shaddai. Praise God. At hindi ko rin po alam kung saan po makakarating, maaabutin
ang mga nagaganap sa buhay ko. Samahan po niyo kasi natatakot din po ako at kinakabahan po ako. Pero naniniwala po ako na ang Diyos po ang mananagumpay sa aking buhay. Thank you po sa Panginoon. At yun po ang dapat natin gawin sa pagsunod. Huwag daw po tayong mapagod o magsawa sa Kanya. Huwag po natin siyang panghimagudan. Huwag natin siyang pagsawaan na paglingkuran. At ibigay po natin ng buong kagalakan ang ating puso at isip at kaluluwa sa Panginoon. Ibigay na po natin yung sarili natin. Huwag na po nating lagyan ng boundaries. Huwag na natin pong harangan yung kakayahan ng Panginoon sa ating buhay. Ibigay na natin. I-surrender na po natin ng buong buo sa Kanya. At yun po, huwag nating ikahiya ang Diyos. Nakakahiya daw po parang noong una, parang Lord, kaya ko ba? Parang tatawanan ako, nakakahiya. Pero hindi po. Huwag mo ikahiya yung Panginoon, kapatid. Kasi tao ka lang. Hindi natin mga yan, tao lang din. Bakit mo ikakahiya? Noong una po, hindi ko yan masabi si Yahweh El Shaddai. Hindi ko masabi yan kasi parang nag-El Shaddai ako pero hindi ko maramdaman na tinutulungan niya ako. Parang hindi ko talaga po maano. Sinasabi ko lang na sa patotoo sa mga ano, pero sa puso ko kasi ang gulo po ng pinanggalingan kong buhay, ang gulo po ng buhay. Parang hindi ako makapaniwala. Totoo ka ba talaga? Parang may inano. Kasi ang pinangahawakan ko pong Diyos ay pera. Parang yan lang. Yung parang, pero hindi ka daw po pwedeng mamangka or sa dalawang ilog at hindi pwedeng dalawa ang pinapanginoon mo. Kapag isinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, siya ang magpapakita sa'yo ng kadakilaan niya. Hindi ko po makita ang Diyos noon kasi hindi ako nagtitiwala sa Kanya kahit naglilingkod ako. Kasi kumikilos po ako ayon po dun sa sariling kakayahan ko, sa free will na binigay niya sa akin. Sinagad po niya ako. Dumating ako sa turning point ng buhay ko na nandito na po ako at wala na ako mapuntahan. Corner na corner ng buhay ko na ang tangi ko na lang pong magagawa ay ang paglingkuran siya. At ang sabi ng Panginoon, yan ang gawin mo. Kasi yan ang mabuti at makakalugod sa'yo. Makakalakad ka sa katwiran. At yung mga tao pong umuusig at tumitingin, hindi naman po yan panghabang buhay. Wala rin naman yung kayang gawin kapag kahawa ka ng Panginoon. Kasi ang Diyos pa rin po ang magtatanggol at mag-aangat sa'yo sa mga oras na inaapi ka ng mundo. Napakahirap po talaga. Alam niyo po yung dudurugin ka talaga. Dudurugin yung puso mo na parang, di ko na alam, Lord, parang sa'yo na, bahala ka na. Doon ko po na ano sa Kanya na sumurrender na. Sumuko na ako talaga. Sabi ko, hindi ko na kaya, Lord. Gusto ko pong maghanap ng trabaho pag gusto ko na. Pero ayaw na po niya akong anuhan na ganun sa ano ko. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, bigyan mo na lang po ako ng source of income na hindi makakasagabal sa paglilingkod ko sa'yo. At naniniwala po ako na merong inilaan ng Panginoon para sa akin na ibibigay niya na hindi po makakasagabal dito sa ginagawa ko. At patuloy ko po itong magagawa para maging biyaya at pagpapala din po sa mga nawawala ng pag-asa. Wala po akong hinihingi sa tao na magkagaganito po ako para manghingi ako ng pera. Hindi po. Sa kabutihan po ng Panginoon, hindi po kailangan ng pera na ipahayag mo ang kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos po ang gagawa sa buhay ng tao. Siya na po ang bahala sa akin kung anong kakainin ko. Sabi ko, Lord, wala na akong kakainin dito. Pero hindi naman po nagpapabaya ang Panginoon. Sabi nga po, isang buntong hininga mo lang daw. Tutugon. Totoo naman po talaga. Ang gagawin lang po natin, maniniwala at magtitiwala tayo sa Amang nasa langit sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. At totoo po talaga yan. Na kung ano po ang hingiin mo sa Panginoong Jesus, ibibigay niya sa iyo. At kahit buhay po, kayang ibigay. Kaya kang dipahan ng Panginoon kahit mamamatay ka na dyan, kapatid. Hindi ka iiwanan sa ere ng Diyos. Ang tao iiwanan ka. Sa una lang yan magaling. Sa kasayahan lang yan, sa mga tawanan lang yan, sa mga ano lang. Pero wala, hindi kanyang kayang dipahan kasi hindi rin yan alam kung anong nangyayari sa'yo. Baka kapag umiyak-iyak ka sa harapan niya, matakot yan sa'yo. Kasi hindi mo rin alam nangyayari sa'yo. Pero pag sa Diyos ka, lumuhod ka sa harapan ng Panginoon. Sumurrender ka, ibigay mo yung puso mo sa Kanya at sasagot ang Diyos sa'yo sa Kanyang tinig. Sa puso mo, makikinig ka lang. Sasabihin, totoo ba talaga na nagsasalita ang Panginoon? Totoo po nangungusap ang Diyos, pero hindi siya yung literal na, ito, katulad nito. Nangungusap siya sa puso natin. Ipapaisip niya sa atin ang dapat natin gawin. Nagbibigay siya ng karunungan at kaalaman sa pagbaba po ng Espiritu Santo. Sasabihin na naman, meron na naman dyan totoo ba talaga yan? Ewan ko kapatid sa mga puro mga pambabatikos, pero nagtitiwala ako sa Panginoon na ang Diyos ay may gagawin sa aking buhay. Praise the Lord. At ito pong pinapagawa niya. Ito po ang aking trabaho sa Kanya. Wala po akong trabaho. Sabi ni Lord, huwag ka magtrabaho, magsalita ka. Ayan ang gawin mo. At yan ang trabaho mo. Wala po talaga. Kapag kahapon po, nagsusulat lang po ako, tinatapos para kinabukasan makagawa po ulit ako. At nasasapat po talaga yung puso ko. Parang pumapayapa po ako. Parang maayos po sa pakiramdam ko na makapagbahagi. Parang si Lord na ang bahala. Si Lord na ang bahala sa mga anak ko. Si Lord na ang bahala sa buong sambayan ko, sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa lahat po. Si Lord ang gagawa. Kasi hindi ko po yan kayang ayusin. Tsaka kahit marami kang pera, hindi mo kayang bilihin ang pagmamahal, kapatid. Hindi ka makakabili ng pagmamahal sa pera.
Minsan, dami-dami mo ng pera, iniiwanan ka pa ng jowa mo, iniiwanan ka pa ng ano mo, ng Diyosawa mo. Bakit? Naghahabol ka doon. Parang, ang dami mo ng pera, pero wala pa rin sa'yong may gusto. Meron mga nagbibigay kasi sa kulang at hindi sapat sa puso. Bakit? Kulang ng Diyos, walang Diyos. Pero ito ang trabahong binigay ng Panginoon sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos at ipahayag mo ang kaligtasan tinanggap mo para maranasan din ng ibang tao. Praise the Lord. At yun po, sa number 2 po, saan daw po natin maihahalin tulad ang Panginoon? Ang sabi po dito sa Hebrews 13, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito hindi ninyo mapapakinabangan. Ito po yung pagsunod na walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Na ito pong mga naglilingkod sa Panginoon, na mga nagpapahayag po ng mga buhay na salita ng Panginoon, ay ginagamit po ng Diyos para maging biyaya at pagpapala. Ginagamit po yung mga pastor, yung mga preacher, yan po mga servant leader. Ginagamit po yan ng Panginoon para makaakay ng kaluluwa at ibalik po sa pahan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun po, maihahalin tulad po natin ng ating Diyos sa wala po siyang katulad. Walang katulad ang Diyos. At wala pong salita kung paano siya maipapahayag, kung maipapakilala sa buong mundo, kasi the best po ang Panginoon. Kaya pong magbago ng buhay ng tao. Kahit napakadukhang-dukha mo. Kayang putulin po ang sumpa. Kayang putulin po ang kaya kang pagalingin sa karamdaman. Kagabi po habang nagninilay po ako, nakikinig po ako sa mga playback po ni Brother Mike Pilarde, na ano ko po na narinig ko sa kanya, sinasabi niya na yung daw po mga nagpapahayag, may mga karamdaman, ang hilig daw pong nakakapagpagaling naman. Nakakapagpanalangin, nakakapagpagaling na, pero yung sarili daw po hindi daw po mapagaling. Nagtatanong din daw po kung bakit hindi. Hindi daw po mapagaling yung sarili niya. Bakit hindi? Kasi sa Diyos ka dapat umasa. Hindi naman sa tao. Doon ka umasa sa Diyos. Hindi ka mapagaling ng sarili mo kasi kailangan mong kumonekta, may superior sa'yo. Sa Panginoon ka umasa, doon ka manghingi ng kagalingan. So, ganun po kadakila ang Diyos. Hindi po natin kailangan na yung kapangyarihan, ang kakayahan natin, yung binigay po sa ating gift, parang susuluhin natin. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. At wala ka pong maihahalin tulad sa Panginoon kasi dakila at the best po ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At wala pong imposible sa Panginoon. Lahat po ay posible. Ang sabi daw po, sa Diyos tayo umasa. Nung una nga po sasabi ko na parang kinakahi ako po nun si Yahweh El Shaddai. Parang hindi ko po masambit sa labi ko. Hindi ko masambit na pero hindi. Kailangan mong sabihin kung ano yung kaligtasan tinanggap mo. At mga kapatid, opo, doon po ako tinawag kay El Shaddai. Yan po ang pangalan ng Diyos na tumawag sa akin. Kaya buhay po ako ngayon at naririto, nagsasalita po ng kabutihan niya at ibinabahagi po ang kaligtasang tinanggap ko sa Panginoon. At siya na lang po ang bahala sa akin. Ibigay ng Diyos sa akin ang source of income na hinihingi ko sa Kanya na hindi makakasagabal sa akin pong paglilingkod na pagmimisyon na ganito. Para wala pong kulang. Kumbaga, hindi daw po pwedeng paghiwalayin ang dalawang bagay na yan. Hindi daw po pwedeng paghiwalayin na yung parang naglilingkod ka sa Diyos tapos papabayaan ka ng Panginoon. Hindi. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwan. Kasi ginaganap mo yung kalooban niya. Hindi ka iwan. Diyan sa'yo papatunayan ng Diyos na buhay siya at dakila kasi lihim siyang kumikilos sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Yung mga, ang galing po talaga ng Panginoon. Totoo po yan. Ngayon ko lang po talaga na kailangan ko pong ibigay sa Kanya. Simula po nung binigay ko yung sarili ko sa Kanya, simula po na makapag-live ako na parang, Lord, bahala ka na sa akin. Hindi ko na alam. Binitawan ko po talaga lahat. Aalisin po talaga sa'yo ng Panginoon lahat. At naniniwala po ako na siya ang magpo-pour out ng mga bagay na nawala sa akin. Maging sa aking mga hinihingi ko sa aking mga anak, kung ano po ang kalooban niya, kung ano po ang gusto niya para sa akin, sa pray ko po na sarili kong tahanan, sa sarili ko pong buhay na gusto niya, at eto pong kapahayagan. Alam ng Diyos ang desire ng ating puso at hindi po nalilingid sa kaalaman ng Panginoon kung ano po ang gusto natin na hinihingi natin. Tinitingnan kasi ng Panginoon ang puso natin. Kung karapat-dapat na po ba tayo. Hindi niya tinitingnan yung maruming puso mo na gusto mong maghiganti. Hindi niya tinitingnan na gusto mong yumaman para pagsasampalin mo lang yung mga kapwa mo na nagmamaliit sa'yo. Hindi. Ang dapat mo palang gawin doon sa mga nagmamaliit sa'yo,
Patawarin mo na kapatid. Hayaan mo na sila. Huwag mo na silang gagantihan ko yan. Ganyan po lagi ang mga gagantihan ko yan. Pag yumaman ako, parang ibabaon sila sa lupa. Hindi po pwedeng hindi ako makaganti. Pero praise the Lord po. Inalis ng Panginoon sa akin yung galit, yung puot po, yung paghinanakit ko sa Kanya. Inalis po yan. Kasi inaamin ko po dito sa harapan ng Panginoon na hindi ko po talaga kaya. At noong mga panahon po talaga, hindi ako nagtitiwala kasi hindi ko po maranasan. Pero ipinakita ng Diyos sa akin na mabuti siya at tunay po ang Panginoon ay naghihimala. Hanggang ngayon, naghihimala siya sa buhay ng tao. Yun na lang pong buhay ko na gusto ko pong magpakamatay. Yun na lang po na ayaw ko nang mabuhay. Sabi ko, Lord, parang wala ng hangganan. Yun po palang parang wala ng hanggan, wala na, sagad ka na. Yun na po yung turning point ng pagsalusay ng Panginoon. Ang gagawin mo na lang, maniniwala ka kapatid at mananampalataya ka na buhay ang Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. At nandito na po ako. Ilang araw ko na po itong ginagawang pagla-live na ito. Mga kabang-kaba po talaga ako, hindi ko talaga alam gagawin ko. Tapos pagkatapos ko pong mag-preach, pagkatapos ko pong maganto, nahihiya po ako. Sabi ko, Lord, tama po ba yung ginawa ko? Tama pa pero hindi. Gusto ng Panginoon na nagsasalita ka. At kapag nagsasalita ka, sinamahan ka ng Panginoon, magaganap mo ang kalooban niya. Na parang yung nakaraan ko po, yung kadiliman ng buhay ko ay nagiging buhay na patotoo sa mga pagkakataon na ito. At maidadakila po ang ating Panginoong Hesukristo. Na makibahagi po tayo sa kalooban po ng ating Diyos na buhay. At yun po, na wala pong imposible sa Panginoon. Sa Diyos daw po tayo umasa. Diyan po natin maihahalin tulad ng ating Amang nasa langit. Diyan po natin maihahalin tulad si Yahweh El Shaddai na atin pong Amang nasa langit na makapangyarihang Diyos na buhay na kaya pong magbago ng buhay ng tao. Ang dami pong nangyari sa akin kay El Shaddai. Praise the Lord. Talagang inayos po niya ang lahat. Ang lahat-lahat na parang hindi ko po maintindihan. Hindi po kayang bilhin ng pera. Hindi kayang ayusin ng pera. Walang kayang gawin ang pera. At wag nating ipapagmalaki yan, mga material na bagay, kasi galing lang po yan sa Panginoon. Kaya sa isang pitik, kaya po niyang bawiin ang lahat ng bagay. Kaya wag po tayong mananangan sa sarili po nating kakayahan. At number 3 po, ano ang gantimpala ng mga masunuring anak ng Diyos? Ano daw po ang gantimpala sa atin? Ano ang ibibigay ng Diyos sa atin? Ang sabi po dito, sa Deuteronomy 28:1-4, at mangyayaring kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Praise the Lord. Ang Diyos po ang napapurihan sa kanyang mga buhay na salita. At ano po ang gantimpala natin sa ating Diyos na buhay? Sino po itong gantimpala? Si Jesus. Yan po ang gantimpala sa atin ng ating Amang nasa langit. Ano po ang kayang gawin sa atin ng Panginoong Hesukristo? Kaligtasan. Pag kumatok po ang Panginoong ito sa buhay mo, papasukin mo kapatid, maliligtas ka. Paano ka maliligtas? Yung mga inaalala mo sa mga anxiety mo, sa mga depression mo. Ang buhay ng tao, pag may pagsubok yan ang mga nararanasan natin, mga depression, mga anxiety, iyak tayo ng iyak. Kasi may turning point ng pagkatok ng Panginoon, may kaligtasang kumakatok, ayaw mong tanggapin. Diyan nangungusap ang Panginoon sa'yo, sa banal na takot mo. At diyan, tumutugon ang Panginoon sa oras na ganyan ka. Kaya, ang Panginoong Hesukristo, yan po ang gantimpala natin na mararanasan sa atin Amang nasa langit. Sa kaligtasan po na ibibigay niya sa atin. Ang lahat po ng bagay ay magbabago. Aalisin po niya lahat. Masakit po ang paglilingkod, aalisin niya lahat. Pero sa mga una pong panawagan sa'yo ng Panginoon, yung kaligtasan na mararanasan mo, para po kayo nakikipag-honeymoon sa Panginoon na ang sarap-sarap, ang saya-saya, pero mararanasan mo po bigla, susubukin ka ng Panginoon kung talaga bang gusto mong sumunod sa Kanya. Pero yun nga po, huwag kang bibitaw kapatid sa oras na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Ipaparanas niya sa iyo ang lahat ng bagay hanggang sa huhulmahin niya ang puso mo, hanggang sa maging ginto at dadalisayin ka ng Panginoon hanggang sa matuto kang maging tao at lumabas ka, mahubog ka bilang tao sa kalooban niya na lumakad ka sa katuwiran at lumakad ka sa pag-ibig. Pag-ibig na lumalakad. Pag-ibig lumalakad. Hindi po buhay na pag-ibig na yung puso mo, nagliliwanag yan sa sangkatauhan, nagiging biyaya at pagpapala ka sa kapwa mo. Praise the Lord. At yan po ang gantimpala natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Yan po ang bigay sa atin ng ating Amang nasa langit. At ang kaya pong ibigay sa atin ng Panginoong Hesus ay kaligtasan, ang buhay, ang lakas, siya po ang ating sandigan,
ang ating pong pamilya kapag walang-wala ka na, iiwanan ka po ng tao sa mundo. Iiwanan ka ng asawa mo, iiwanan ka ng mga anak mo, iiwanan ka ng boyfriend mo, iiwanan ka ng mga kamaritesan mo, ng mga kainuman mo, iiwanan ka niyan kasi mga pansamantala lang yan. Kasi may buhay lang din yan na kayang bawi ng Panginoon at may mga kanya-kanya din yung problema. Iiwanan ka niyan, pero ang Diyos, hindi ka po iiwanan, hindi ka papabayaan. Kahit solong-solo ka lang, kapag ka, na ano ka, parang sabi, praning na ba ako? Parang luluka-luka na ako Parang na ano na ako dito kasi mag-isa na lang ako tapos Diyos na lang ang kasama ko. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng Diyos sa buhay mo. Maganda nga kung Diyos ang kasama mo. Ibig sabihin, kapayapaan ang mararanasan mo. Kaya pa hindi ka mag-aalala. Ang gagawin mo ay mananalangin. Pero syempre, tao tayo, naghahanap tayo ng mga kasiyahan, naghahanap tayo ng mga gusto ko rin sumali sa mga fellowship, gusto ko rin sumali sa mga gusto ko rin ng mga kaibigan, gusto ko rin ng masaya. Pero kapag may Diyos ka po sa buhay, sinasabi nga, naiiwanan ka ng mundo, pero ang Panginoon hindi ka iiwanan. At siya ang magdadirect sa'yo sa buhay, nakalob niya sa'yo na magiging masaya ka. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Pero pag nagsasarili ka, kapatid, bahala ka dyan sa buhay mo kung saan ka makarating. Hanggang sa ano mo, parang may kulang sa akin. Bahala ka dyan sa buhay mo kung ano mangyari. Kasi wala kang Diyos. Hindi, nagsasarili ka ng pagkilos mo. Pero pag kumilos ka na, ipinagkatiwala mo sa Kanya, ang lahat ay nagtatagumpay. Praise the Lord. At ano pang kayang ibigay ng Panginoong Hesukristo sa atin? Siya lang ang gantimpala sa atin ng Panginoon, ha? Siya lang ang gantimpala sa atin ng Amang nasa langit. Pero ang dami niyang kayang gawin. Sa atin bilang tao, ano pa ang kayang ibigay ng Panginoong Jesus? Wisdom, karunungan. Nabibigyan ka ng karunungan kung anong gagawin mo. Yung dati kang tatanga-tanga, yung dati kang para kang walang alam, ituturo niya sa'yo yung gagawin mo. Kasi binabago ng Diyos ang puso't isip mo. Hinuhulma ka niya. Binibigyan ka niya ng karunungan na ito ang gawin mo. Inaayos ka ng Panginoon yung mga dating wala kang respeto sa sarili mo, dati kang bungangera, dati kang ang dal-dal-dal-dal mo, dating parang ano ka, inaayos ng Diyos lahat yan. Hinuhulma ka niya na maging kawangis ng Panginoon para yung puso mo maging maayos at iharap ka sa mundo na maayos para maging biyaya at pagpapala ka sa kapwa mo. Ayun ang binibigay ng Diyos, binabago ka niya. Sobra naman ang yung pagbabago sa akin. Parang hindi ko na makilala. Yun nga kapatid ang maganda. Di mo nakilala yung sarili mo. Kasi lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Para na hindi ko na maano, wala na ako dun sa mga kainuman ko, wala na ako dun sa mga kamaritesan ko, wala na yung mga ginagawa namin mga kadaldalan. Wala na, mawawala talaga yung kapatid kasi tuturuan ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. At doon ka, tunay na magiging masaya ay paraan niyang mamamatay na. Parang puro paglilingkod na lang ang mga nararanasan ko. Hindi. Ang taong sumusunod at masunurin sa harapan ng Panginoon, yan po ang mga taong tinutupad ang kahilingan. Amen po. At siya po ang nagbibigay. Ano ba yung mga wish natin? Mga basic lang naman. Bigyan mo ako, Lord, ng mga skincare. Bigyan mo ako, Lord, diyan ng mga lipstick. Bigyan mo po ako ng kakain. Bigyan niyo po ako ng pera, mga ilalaman sa wallet, bigyan niyo po ako ng mga ganito. Ang babaw lang po ng mga hinihiling natin. Pero sabi ng Panginoon, see beyond limitation, humiling ka ng gusto mo. Humingi ka ng mas malaki kasi malaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Pag naranasan mo ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng bagay ay ikaw na ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Ikaw na ang mayaman. Lahat ng bagay kaya mong magawa. Parang walang limitasyon ang kakayahan mo bilang tao kasi sinasamahan ka ng Panginoon. Maliit na bagay lang po inihiling natin magkaroon tayong bahay. Maliit na bagay lang yung magkaroon tayo ng mga supling, maliit na bagay lang po kasi ang lahat ng himala ibinababa po ng Panginoon. Maliit na bagay lang magkaroon ka ng jowa, ng asawa, ng family, ng lahat ng bagay na gusto, material na bagay, ng mga kumain ka dyan sa McDonald's o sa Jollibee. Maliit na bagay, uminom ka ng maliit na bagay lang po yan. Pero ang Panginoong Hesukristo, ituturo niya sa'yo. Pero ihanda mo yung sarili mo, kapatid. Ihanda mo yung sarili mo, nahuhulmahin ka muna ng Panginoon. Hindi yung basta gusto mo lang ganito. Sa una ka lang, kapatid, paparanasin ng Panginoon ng mga parang ang saya-saya ng ano, pero ipaparanas ng Diyos sa'yo ang paghulma. Ihanda mo yung sarili mo kasi hindi ka naman iiwanan ng Panginoon at tuturuan ka ng Diyos na maging tao ka. Na ang lalakaran mo, yung kalooban niya. At inihahanda ka ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. O sasabihin na naman, ay bakit sa buhay na walang hanggan na ako inahahanda? Nandito pa lang naman ako. Gusto ko pa nga sanang yumaman. Pero hindi nga, kapatid. Hindi ngayon kasi marumi ang puso na tinitingnan ng Diyos kung marumi ba talaga yung puso mo. Karapat dapat ka bang tumanggap ng biyaya at pagpapala niya. Hindi yung parang hinanda ka na sa buhay na walang hanggan, gagalit ka pa. Sasabihin kasi bakit parang mamamatay na sa buhay na walang hanggan na hinihahanda. Pero yun nga po, pag naranasan mo ang kaligtasan at ang Panginoong Hesukristo ang gantimpala, hindi ka na mag-aalala.
Hindi ka pa mamamatay, kapatid. Paparanas pa sa'yo ng buhay. Ipaparanas pa ng Diyos sa'yo ang buhay na masaya ka. Ibibigay niya sa'yo ang gusto mo. Yung mga wala ka pang anak, yung wala ka pang jowa, gusto mo, ituturo sa'yo ng Panginoon ang lahat ng bagay. Gaganap siya sa buhay mo. Bakit ka matatakot? Kasama mo ang Diyos. Bakit ka mag-aalala? Kasama mo ang Diyos. Bakit ka bakit hindi ka ipapahiya ng Panginoon? Hindi kayong sasabihin mo, hinanda ka lang ng buhay na walang takot ka na, nagbasa ka lang ng Biblia, nakinig ka lang ng salita ng pastor o ng preacher, mamamatay ka na. Hindi, kapatid. Kinokonekta ka ng Panginoon, magkaroon ka ng bukas na kaisipan at bukas na puso sa Kanya, tanggapin mo siya sa iyong buhay at ipararanas sa iyo ng Panginoon ang kaligtasan na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Praise the Lord. At ano pa po ang kayang gawin ng Panginoon Jesucristo? Meron po tayong divine protection sa Amang nasa langit. May discernment, ay bibigayan po. May mga provisions tayo sa buhay. At divine breakthrough, yung pambihirang katagumpayan, ibibigay ng Panginoon yan. Yung pag-asa natin, yung liwanag sa buhay, at kaayusan po ng lahat ng bagay. Hindi lang yung hinanda ka lang ng eternal life, natakot ka na. Sumali ka lang doon sa kaligtasan ng, naranasan mo ang kaligtasan, natatakot ka na kasi baka kamo parang sa buhay na walang hanggang takot ka na, hindi mo na mararanasan ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Banal na takot yung kapatid. Ang tawag dyan, kumonekta ka. Connection yan, pakikipag-covenant yan sa Panginoon. At yung banal na takot mo na yan, i-take advantage mo sa pakikipag-connecta sa harapan ng ating Amang nasa langit, sa Panginoong Jesucristo, dahil ibibigay niya sa iyo sa pagiging masunurin mo ang lahat ng gusto mo. Praise the Lord. At sa ating pong konklusyon, ang taong mapagsakripisyo at masunurin sa Panginoon, yan po yung mga taong mahal na mahal ng Diyos. Sa pusong nananabik palagi sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, ay makakaranas po tayo ng paglaya sa buhay at ng wagas na pag-ibig, kaligtasan at kapayapaang alok ng Panginoong Jesucristo na hindi masayod ng kaisipan. At maging masunurin lang daw po tayo at ang lahat ng ating kahilingan kanyang tutuparin ng walang pag-aalinlangan. Ang gagawin mo ay magtitiwala ka lang. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Sa katagumpayan, Panginoon, ng kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na napapurihan at ikaw po ang Diyos na palaging maluwalhati, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ng iyong abang lingkod. Ikaw po ang Diyos na makita at ang lahat, Panginoon, nakapanood, nakapakinig at inaabot, Panginoon, tinig ng iyong abang lingkod. Hipuin mo ang buhay nila. Maging Panginoon ang kanilang buong sambahayan, maging ang pamilya, Panginoon. Ano man po ang kahilingan, hindi ko po alam, sa desire ng puso nila, sa mga wishes nila, Panginoon. Tuparin mo po sa mga pagkakataon na ito. Magbigay ka, Panginoon, ng katugunan, magbigay ka, Panginoon, ng kasagutan sa kanilang kahilingan. Dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan at mayaman, at ang lahat ng bagay, Panginoon, ay wala pong imposible sa iyo. Ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, ay pagalingin mo po. Palayain mo sa karamdaman sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Magkaroon po ng kagaanan sa kanilang pangangatawan at kagaanan, Panginoon, sa kanilang kaisipan, payapang puso't isip ang lahat, Panginoon, ang aabutin ng tinig na ito. Bigyan ng liwanag, ng pag-asa, nagugulumihanan, at bigyan, Panginoon, ng bawat isa ng kaligtasang nagmumula sa iyo, mga kaluluwang higit nangangailangan ng awa at tabag mo. At pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga buhay na salita sa bawat, Panginoon, nakapakinig. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na mag-aliw sa buhay. Ang lahat, Panginoon, ng kinukulang sa pinansyal, nangangailangan, Panginoon, ng masaganang buhay. Ikaw po ang Diyos na magpasagana. Ikaw po ang Diyos na magparanas, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, na wala pong kulang sa iyo. At iparanas, Panginoon, ano man po ang aming mga kahilingan, hindi ko po alam sa kanila pong desire sa kanilang puso, Panginoon. Abutin mo po dahil ikaw po ang Diyos na may mahaba na kamay, Panginoon, na iunat mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, O Diyos. At maramdaman po ng bawat sa amin ang pagsama mo. Maging aking, Panginoong mga anak, ang aking pong buong sambahayan, ay pagpalain mo po, Panginoon. At maramdaman po nila ang pag-ibig mo at ang kaligtasan mo at ang masaganang buhay na nagmumula sa iyo, na ikaw po ang Diyos na nag-utos sa iyong abang lingkod sa mga oras na ito at sa mga darating pang panahon. Samahan mo ako, Panginoon, na bigyan mo po ako ng karunungan at kaalaman kung ano po ang aking gagawin, na maging biyaya at pagpapala rin po sa mga tao, Panginoon, na makakarinig po ng iyong mga buhay na salita. Maraming salamat, Panginoon. Inaangking ko po, Panginoon, na answered prayer na po kami sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Basbasan at pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Alang-alang po sa kalinis-linisang puso ni Maria. Basbasan mo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. God bless you po sa lahat po na nakapanood at inabot po ng aking tinig. Si Lord po ang naluwalhati. Thank you po.